Hello mga ka-Inday ko! Ayan, another day, another entry na naman tayo for today's video. Siyempre bilang isang content creator ay talaga naman ang inyong Inday Maria ay todo-todo entry ngayon. Alam nyo naman na hindi ganun kalakihan ang sinahod natin itong mga nakaraan kaya kailangan talaga nating galingan. Ang hirap din naman kasi talaga mga ka-Inday ko kapag basta na lang tayo kumukuha ng video na hindi sa atin dahil nagkakaroon talaga tayo ng violation. Kaya kailangan natin banata ng original content. Ay, talaga naman. Dahil wala nga masyadong gawa ngayon sa trabaho namin mga ka-Inday ko, ay talaga naman ang inyong Inday Maria ay maaga ngayon nakakauwi. Kaya kahit pa paano ay nakakapag-kilos-kilos ako ng mga gawaing bahay namin kasi alam nyo naman na iba talaga kapag nanay ang kumilos sa mga gawaing bahay. Kapag sila lang kasi ay talagang kahit sinabi nilang nakapaglinis na sila ay talaga namang hindi pa rin talaga malinis sa paningin natin. Ay, ganun din ba ang nakikita nyo mga ka-Inday ko kapag sila-sila lang mga naiiwan sa bahay? Hindi katulad sa atin na talaga kapag tayong naglinis at talagang ang linis talaga ng kapaligiran. Dahil medyo marami na nga yung labahan namin mga ka-Inday ko, kaya eto tinupi ko na nga yung aking mga nilabahan noong linggo. At eto maglalaban na naman ang inyong Inday Maria para naman hindi ako matambakan. Alam niyo naman na wala din ibang kikilos dito kundi ako lang. Ay, charis. Naglalaba po talaga yung mister ko, kaya lang syempre iba pa rin yung kapag tayo ang naglalaba dahil nakasanayan na nga natin mga ka-Inday ko na tayo talaga ang kumikilos dito sa bahay. At habang naglalaba nga ako ay nagluto na rin ako ng ulam namin. Nag-request kasi ng munggo ang aking Inday Sofia mga ka-Inday ko, kaya nagbili na ako sa aking mister na bumili na rin siya ng isda kahit ilang peraso lang. Mas masarap pa rin talaga kumain ng munggo kapag meron itong ka-partner na isda. Ay, talaga naman. At habang nagluluto nga ako ng isda sa kalan mga ka-Inday ko ay nagpapakulo na rin talaga ako ng munggo dito sa rice cooker para naman pagkatapos kong magluto ng isda ay gigisahin ko na lang ang munggo na aking pinakuluan. Alam nyo ba mga ka-Inday ko, tuwing nagpapalambot ako ng munggo ay talagang nilalagyan ko yan ng tinidor. Ewan ko ba kung ano talaga yung doon sa paglagay ng tinidor kapag nagpapakulo ng munggo. Pero yun kasi nakasanayan ko nung nabubuhay pang mama ko. At eto tawang-tawa nga ako mga ka-Inday ko dahil eto na nga. Takang-taka ako bakit hindi lumambot yung tinidor. Ay, charis. Basta nakagawian ko lang talaga siya mga ka-Inday ko at talagang hanggang ngayon ay ginagawa ko po talaga tuwing nagluluto ako ng munggo. Hindi ko alam kung bakit kailangan ito lagyan ng tinidor pero talagang natutuwa ako mga ka-Inday ko kaya ayun ginagawa ko pa din. At syempre pinapakita ko lang din sa inyo, di ba? O kita nyo naman kung gaano ako kapawis dahil habang nagluluto ako ay nagpapaikot na rin ako ng nilaban para naman sabay-sabay silang matapos makapagtapos sa mga gawaing bahay dahil alam mo naman pag hindi natin ito agad ginawa ay baka aabutin na naman tayo ng ating gabi. Ay talaga naman. Nakabili kasi ako mga ka-Inday ko ng chicharon sa katrabaho ko. Shout out sa iyo James at eto niluto ko na nga at ilalagay ko sa munggo. Akala mo siguro ay gagawin kong pulutan no? Charis lang. Kaya talaga ako bumili niyan dahil gusto ko talaga magluto ng munggo. Kaya lang nung isang araw, nung naisipan ko magluto ng munggo, ay naubusan naman kami ng gas. Ang hirap din kasi talaga mga ka-Inday ko magluto kapag sa rice cooker ka lang lahat-lahat. Sinaing, tsaka ulam. Kaya ang sabi ko kay Inday Sofia, ay pasok na lang muna ito sa ref. At kapag nagkaroon na ng gas, ay tsaka namin siya lulutuin. At eto na nga mga ka-Inday ko ang pangmalakasan kong munggo, o diba? Kangkong nga pala ang nilagay kong gulay dyan mga ka-Inday ko kasi nung isang araw ay nagbigay ng munggo ang aming kapitbahay at ang gamit niyang gulay ay talbos ng ampalaya at ang sabi ng aking mga junakis ay mapait kaya yung kangkong na lang aming nilagay para naman talagang kapag kakain kami ay pak na paksasarap. Wow. At pagkatapos namin kumain at eto na nga naghugas na ng plato ang aking Inday Sofia at ako naman nililigpit ko na rin yung washing machine. At syempre nagbanlaw ng mga pinag-ikutan ng mga damit mga ka-Inday ko yung aking dudong JR. O diba? Dahil dumating na nga siya. Kaya siya na ang gumawa at nagpatulong ako. Dahil kawawa naman ako pag sobrang pagod-pagod. Alam niyo naman ay paso pa tayo kinabukasan. Pinaliguan ko na nga rin ang aking dudong kalib dyan. Kasi syempre matutulog na kami. At tapos na ako sa mga gawaing bahay. Kaya maraming salamat talaga sa lahat ng mga sumusuporta sa inyong Inday Maria. At talaga namang
Itong darating na linggo kapag maaga kami uuwi o kapag wala kaming pasok ay magla-live po tayo dahil pipili ako sa inyo ng aming lucky sharer. Lucky sharer na aming mabibigyan ng blessing kahit paunti-unti lang dahil pack na pack naman talaga mag-share ng aming mga video. Wow. Kaya kayo mga kainday ko, keep sharing lang po ng aming mga video. Hindi man ganun kalaking biyaya pero at least naalala ko kayo. Sa ilan po, bye!